Sheila, tama na yan. Magap na pigil ni Janine sa kamay ni Sheila na may hawak na bote ng brandy na kasalukuyang tinutungga nito. Nilulunod dito ang sarili sa alak. Gusto nitong kalimutan ng frustrations at ang napipintong pagpapakasal sa lalaking hindi nito mahal. I fucking hate my life, Janine. Wala siyang makapagsalita para pagaanin ang pakiramdam nito. Noong mga bata pa sila naiinggit siya sa babae. Nasa kamay na nito ang lahat. Kagandahan, katanyagan, katalinuhan at kayamanan. She is the only daughter and heiress to a powerful empire. Kilala sa buong Pilipinas at kahit saan siya ang pamilyang Alcala at ang napipili ipakasal sa prinsesa ng pamilya ay mas higit na mayaman pa. Habang pinagmamasdan ang luhaang si Sheila, hindi niya maiwasang may pagpasalamat na ordinaryong tao lang siya at walang mga magulang na magdidikta sa kung ano ang gagawin o kung sino ang mamahalin. Freedom was a luxury for Sheila. It was so elusive for someone as pretty and as famous as her. Moderno na nga ang panahon, nakikaayon pa rin sa mga makalumang kasunduan ang mga magulang nito. I hate my life. Himutok pa nito. Ang itim na maskara nito'y kumalat sa pisngi. Humalo sa namamalisbis na mga luha. Disheveled ang buhok nito at ang silk robe ay hindi maayos na nakabuhol. She looks like a mess. She is a mess. Sa tuwin ay maganda ito at malinis tingnan. Malayo sa imahe ng babaeng kaharap. Ang imahe na isang sikat na modelo ay hindi makikita sa ngayon. Sheila has always been this carefree and bold young lady. Puno ito ng buhay na kahit sa mga party na dinadaluhan nito, ito ang tinaguri ang life of the party. I don't wanna marry that Harvey. Mariin itong sabi. Conviction na makikita sa mga mata nitong nangingislap sa mga luha. I'm in love with somebody else. Janine, for God's sake. Magkasama silang lumaki. Kilala niya lahat ng mga manliligaw nito. There were boyfriends in that past pero ni isa sa mga iyon ay walang sinabing minahal na gaya ng sinasabi nito ngayon. Pero naset na yung kasal mo. Matagal na napagplanuhan ng mga pamilya ninyo. Sila naman nagplano nito. Asik pa nito. Bakit ayaw mo kay Harvey? Sa kabila ng kagaspangan ni Harvey, women can't seem to get enough of him. Papalit-palit ito ng babae pero nakikita niya naman kung gaano ka-espesyal ang malayong pinsan sa lalaki. You'll make a perfect match. Pang-alo pa niya rito. Inilapag ni Sheila sa countertop ang bote. Medyo napalakas iyon kaya lumikha ng malakas na tunog at tumilamsik ang laman noon. Mabuti na lang at hindi nabasag. Are you hearing me right? I am in love. Kanino? Umulap ang mga mata ni Sheila. Umigpaw ang luha na mabilis nitong pinalis. Pumuka ang bibig at akmang may sasabihin pero hindi itinuloy. Suminghot muna ito bago nagpatuloy. Someone? Sinasabi nitong sa kawalan, nakatitig. She could see pain in her eyes. She never thought Sheila would finally be in love with that somebody else. You're in love? Ew, that's lame. Madalas nitong komento nang maging sila ng kasintahang si Von. And what is he? An agriculturist? Kantsaw pa dito sa kanya nang malaman ang propesyon ng kasintahan. Minsang inimbitahan ng ama nito si Von na mag-conduct ng soil testing sa nabiling lupain sa Bulacan. Doon niya nakilala si Von na ng mga panahong iyon na isinama din siya na mag-asawa para alalayan ng asawa nitong si Giselle. Kalauna ng pagiging magkaibigan ay nagpakita sa kanya ng interes si Von at naging sila na nga. How much do you love him? Out of the blue ay tanong ni Sheila. Sino? Si Von? Naguluhan siya sa tanong nito. Tila napakahalaga na magiging kasagutan niya rito. Mahal na mahal. And you will do everything for him, right? May bigag sa lalamunan ni Sheila. Muling bumalong ang luha nito. Help me. Tulungan mo akong makatakas dito. Bigla niyang nabawi ang kamay mula sa pagkakahawak nito. No, Sheila. Takot ko lang sa daddy mo. Simula nang i-anunsyo ang engagement ng dalawa ay may mga bodyguards nang nakabantay sa bawat kilos ni Sheila. Kahit ang mga commitments nito bilang modelo ay pinatigil muna ng ama nito at kahit si Harvey ay laging chine-check ito. Hindi pa man dumating ang araw ng kasal ng dalawa, domineering na itong si Harvey. Minamanipula na ang buhay ni Sheila. Hinapos ng awa ang puso niya para sa babae.
Sanay si Sheila na nasusunod ang layaw nito pero mukhang magbabago na ang lahat ngayon. Pag ikinasal kaya sila ni Yvonne, magiging controlling din kaya ito? She hopes not. Tahimik lang siyang tao pero may sarili siyang paninindigan at capable siyang gumawa ng sariling desisyon. Help me, Janine. Naihilamos ni Sheila ang dalawang palad sa muka. Nahahati tuloy ang isipan at puso niya sa kung ano ang gagawin. Tulungan mo ako, please. Pumiyok pang lalo ang boses nito. Kung maaari lang sana niyang kunin ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. Ganito niya ito kamahal, hindi lang bilang isang malayong pinsan kundi bilang best friend na din. Ngunit bago pa man niya maibuka ang bibig niya ay siya naman pagkatok sa pintuan. Iniluwa noon ang katulong na si Nancy. Ma'am, pinaghahanda na ho kayo ni Ma'am Giselle. Nandyan na raw po ang mga San Martin. Nasa hardin na po. The San Martins ay ang pamilya ni Harvey, ang nakatakdang mapapangasawa nito. Ang tagal din nitong hindi nakauwi ng Pilipinas. Naisip niya kung ano na kaya ang itsura nito. Ganoon pa rin kaya ito kakisig at kagwapo? Harvey and Sheila would be beautiful much. Nakakatawa ang tinatakbo ng isipan niya. Nagawa pa talaga niyang itanong sa isip ang mga iyon. Nandiyan ang mga future in-laws mo, Sheila. Sinimulan niyang iligpit ang mga kalat ni Sheila at akmang kukunin niya mula sa kamay nito ang bote nang mahipit nitong hawakan ng palapulusuhan niya at sabihin ng tuwid sa mga matang. Sana'y gaya mo ako. I can really choose who I want to be with. Sana ako na lang nasa pwesto mo. Sana palit na lang tayo. Sina Von at Sheila? Siya naman at si Harvey? Sa hindi niya malamang dahilan ay may gumapang nakilabot sa kanyang puso sa sinabi nito. Okay na, exactly how she felt and she didn't know why. Kalalapag lang ng chopper na sinasakyan ni Harvey sa helipad ng San Martin's Tower. Nanggaling siya sa Palawan upang personal na inspeksyonin ang isa sa mga minahan na nagkaroon ng problema sa pagtaas ng laterite material sa dagat. Malakang problemang iyon at kinailangan niyang personal na inspeksyonin. Pag nagkataon ay malilintikan sila ng DENR at kahit malaking kumpanya ang pag-aari nila ay may posibilidad na ipasara ng gobyerno. Kaagad siyang bumaba ng helicopter. Sa rooftop ay naghihintay na ang kanyang secretarying si Karen. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag ngunit maalinsangan pa rin ang dampi ng hangin sa balat. Suddenly, na-miss niya ang Alan, Palawan. Ang lugar na kinaroroonan ng isa sa pinakamalaking binahan ng San Martin's mining industry. Ang iba ay nasa ibang panig naman ng Pilipinas. Responsible mining. Dito nakilala ang SMI kaya't konting problema lang ay personal na iyong inaasikaso ng ama. Ngayong siya na ang nagmana sa pansamantalang binakanteng posisyon ng amang si Preston San Martin, minanan niya rin ang kasipagan nito. Nakatulong din ang pamamalagi at pagtatrabaho sa Australia bilang mining engineer para sa mas mapayabong ang work ethics niya. Sa lahat, ayaw niya ng aberya. Welcome back, boss. How was everything in my absence? Your potential business partner in Myanmar just called. They will mirror set an appointment for an interview. Ang sunod-sunod na dikta ng secretary. What else? Papasok na sila ng elevator. Dinner at the Alcalaz. Shit, sa dami ng trabaho ay muntika na niya makalimutan ang sinet na dinner ng mga magulang nila ni Sheila. May sarili siyang bath sa moderno at maalwan niyang opisina na nasa ituktok ng tower nila kaya magagawa pa niya makapag-shower at makapagpalit ng damit. Sumasa ilalim sa medication ng kanyang ama kaya siya ang pansamantalang umuupo bilang OIC ng San Martin's Corporation. Sa susunod na linggo ay lilipad ang mga ito patungong US. Swestyo ng ina na doon magpapagamot ang ama. Aside sa mining business ay nagbe-venture din sila sa food and beverages at sa mga heavy machineries and equipment. Idagdag pa mga stocks nila sa iba't ibang kumpanya sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Kaya ang buong araw niya ay kinakain ng samut-saring responsibilidad. His once wild and carefree self had been cast outside the window. He sure missed the good old days of partying and hopping from woman to woman, but he has responsibilities to fulfill. Handa na ba siyang magpatali? He is. Pagod na din siya. Gusto na niyang lumagay sa tahimik. Isa pa, marrying Sheila would entail his father giving him full control in their businesses. You can go home, Karen. Utos niya sa secretary. Thank you, sir.
Ilang sandali muna siyang naupo sa swivel chair at tinitigan ang Manila skyline sa labas ng glass wall habang pinakikinggan ng isang classical na kanta sa cellphone niya. Just what he needed para makapag-relax mula sa buong araw na nagpapakapagod. Moonlight Sonata ni Beethoven, pantanggal ng pagod at pamparelax ng isipan. Gamit na gamit ang utak niya sa mga nagdaang araw. May mga problemang kailangang solusyonan. Just as he was lost in the melody, habang nakatingala sa kisame, habang nakapinit ang mga mata, pumalit sa kanta ang ringtone niya. Alam niyang ina iyon. Nakailang calls na din ito. Nasa Palawan pa lang siya. Ipinapaalala sa kanya ang napaka-importanting dinner na ito. Napangiti siya. Mas excited pa yata ang ina niya kaysa sa kanya. I'll be there. Kaagad niyang bungad sa ina. Better not be late. Nakakahiya sa mga kumpadre namin ng daddy mo. Sheila and his fate had been decided long before. Mga bata pa lang sila inirareto na sila ng mga magulang. Sa kaso niya, wala siyang angil. Sheila was a great choice for a mate. And he had deep affection for her. Wala siyang ibang naiisip na pakakasalan maliban dito. Tinapos niya ang pagkipag-usap sa ina at bumaba ng building gamit ang express elevator na eksklusibong para sa kanya lamang at sa secretarying si Karen. Sa lobby ay may mangilang-ilang nakasalubong na mga empleyado. Good night, Mr. San Martin. Bati ng mga ito na sinasagot niya lang ng tango. Sa pinaka-entrance ng building ay nakaparada na ang sports car niya. Nakaantabay ang gwardya na siya nagbubukas ng pintuan. Lumulan siya ng Lamborghini at binaybay ang daan. Ilang sandali lang ay nasa bungad na siya ng mansyon ng mga Alcala sa Dasmariñas. Malaki ang bahay, moderno at maganda pero hindi hamak na mas grandioso ang pamamahay nila. His mother always made sure na hindi ito nahuhuli sa iba, pero gusto niyang nagtutungo rito. Welcoming ang mga Alcala maliban na lang sa isa pang miyembro ng pamilya. Good evening, sir. Magalang na bati na isang katulong na siyang sumalubong sa kanya. Nasa hardin na ho sila. Iginiya siya ng maid patungo sa garden kung saan naghihintay na ang mga magulang niya at ang mga magulang ni Sheila. Both parents were glad of this union. Kitang-kita sa ngiti ng mga ito. Iisa lang naman ang tutol sa kasalang ito, ang mismong bride niya. Son, si Mr. Clarence Alcala, ama ni Sheila na malugod siyang inakbayan at iginiya malapit sa dining table. I can't wait for Harvey to be my legal son-in-law. So do I. Susog ni Tita Giselle Alcala, ina ni Sheila na magilaw siyang hinalikan sa pisngi at niyakap. I'm glad my family is expanding. Tita, Tito. Solong anak siya and he's delighted na madadagdagan na ang pamilya niya. Naupo na siya sa bakanteng upuan sa hanay ng mga magulang niya. May isa pang walang umuukupang upuan sa tapat niya mismo. It was supposed to be Sheila's seat. Sa Sheila, tahasan niyang tanong kay Giselle. Bababa din iyon. Nagpapaganda para sa'yo, iho. Dagdag naman ni Clarence. Naglolokohan ba sila? Vocal si Sheila sa pag-ayaw nito sa kasalan nila. Tahasan itong sinabi sa mukha niya mismo. Ayaw nito sa kanya. The moment na sinabi yun ni Sheila ng harapan ay mas umigting ang hangarin na maging asawa niya ito. He was challenged. Can I fetch her, tita? Tito? Pagpapaalam niya sa mga magulang ng dalaga. Oh my, that's a good idea, Harvey. Dapat mo nang sanay na sarili mo dito sa bahay. Tinawid niyang pagitan ng garden at ng sliding door papasok sa kabahayan. Papaakyat na siya sa hagdanan ng matanaw sa pinakaitaas na bahagi ng grand staircase ang isang babaeng pababa naman. Janine Reyes. Janine had always been a sight to behold, not in the most sensual way, neither too old-fashioned nor stylish. He couldn't help but wonder why she was still wearing those thick frame glasses. Pero tila wala itong pakialam sa sasabihin na ibang nakapaligid dito. She's confident in her own skin, in her own way without being overbearing, and in fact, the shy one. How clumsy. Pumababa ito ng hagdanan nang nasa screen ng phone ang buong atensyon. Talaga bang hindi siya nito nakikita? Ganito naman ito. Kapag nagdaraan sa harap ng mga tao ay tila wala itong nakikita at tanging unahan lang nakatuon ang paningin o di kaya ay sa mga paa nito. She never associated with people. Naalala pa niya ang mga pagkakataong sinasamahan nito si Sheila sa mga parties na kapwa nila dinadaluhan. Habang hinihintay na matapos si Sheila ay naroroon lang ito sa isang tabi, nakaupo o di kaya ay nakikinig ng music o nagbabasa ng anumang baon libro nito. He always noticed her.
She was the specular girl who didn't seem to fit in. I wonder if she has friends other than Sheila. Funny how they never became friends. Two stairs from the ground floor at ngayon lang itong nag-angat ng mukha at muntika na itong mawala ng balanse nang matuklas ang nasa harapan siya nito at nakamasid. Crazy of him pero simula at sa pool pa lang ay nakukuha talaga nitong atensyon niya. Easy there. Anyang kaagad na nakasalalay sa maliit na frame ng babae nang akmang matutumba ito. Mulagat ang mga mata ni Janine na matuklas ang may matipunong mga bisig na nakasalo sa kanya. Ganito na lang ba talaga siya katanga at hindi niya namalayang nasa paanan na pala siya ng hagdanan at may ibang taong nasa harapan niya? Sino ba ang taong ito? Ang unang rumihistro sa kanya ay ang kaaya-ayang amoy ng pabangong gamit nito. Ngunit nabatubalani siya ng namalayang nakaabot sa kanyang tenga ang tila ritmikong pintig ng puso nito. Bakit parang musika sa tenga? Dapat ay tumayo na siya at itinulak ang kung sino mang matipunong lalaking ito. Pero sa hindi niya malaman dahilan ay tila nag-enjoy siya sa mga bisig na iyon. And this were another man's arms. Von. Biglang paglitaw ng imahe ng kasintahan sa kanyang utak. Para siyang napapasong kumuwala sa mga bisig nito. Nakukonsensya siya. Are you okay? Inayos niya ang salamin sa mukha at tiningala ang may-ari na magandang boses na iyon. And to her surprise, ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Harvey San Martin, ang fiancé ni Sheila. Matagal itong namalagi sa Amerika at ngayon niya lang ito ulit nakita simula nang dumating ito at pinalitan ng ama sa kumpanyang pagmamay-ari nito. Hindi niya maiwasang ihambing ang Harvey na nakilala noon sa lalaking kaharap niya ngayon. The Harvey he saw few years ago was wild, rugged, ibang-iba sa malinis at mas authoritative nitong imahe ngayon. Ayaw man niyang aminin pero mas kaaya-aya itong tingnan ngayon. Gusto pa naman niya sa lalaki yung malinis tingnan. Natatawa siya sa tinatakbo ng isip. Nakuha pa talaga niyang isipin iyon. Are you done checking me? Napalunok siya. Nakakahiya siya. Napapatanga na pala siya sa matangkad at matipunong lalaking kaharap. Kung wala lang talaga ito sa harapan niya ay baka napupok na niya ang kanyang ulo. I'm sorry. Hindi ko alam na nandyan ka pala. Kumawala siya sa mga bisig ni Harvey at maagap na tumuwid ng tayo. Oh, thank you at nandito ako. You could have fallen if I wasn't here. Kung sana din, hindi mo ako ginulat. Hindi niya napigilan lang kapan ng yamot ang boses. Dapat ay nagpapasalamat sana siya sa lalaki. Nang muling magsalita, ay sinikap niyang gawing civil ang boses. Kung hinahanap ko si Sheila, nasa silid siya, nagbibihis. Pinasadahan siya ng tingin ni Harvey. Ewan niya pero noong minsang tinitigan siya nito, noong idiner ito ng mga barkada, ay tadyak sa harapan na inabot ito sa kanya. Ngayon yata ay tila umuurong ang dila niya at nagsisitayuan ang mga balahibo niya. Ewan, pumihit siya at pumihit na rin ito patungo sa hagdanan. Aakyatin mo siya sa loob ng silid niya? Hindi nakaligtas sa kanya ang pag-arko ng kilay ni Harvey. Bahagya ding umangat ang gilid ng bibig nito na tila natatawa o kung hindi man ay malamang na nang uuyam sa kanya. Would you rather na silid mo pasukin ko? Biro ba iyon? Kung biro man, it was a bad joke ngunit parang nag-iinit ang sulok ng kanyang muka. Nababastusan siya sa sinabi nito o baka siya lang ang nagbigay ng kahulugan sa pangungusap nito. That mischievous smile finally broke. Susunduin ko lang siya. Why? After marriage, I can get inside her room anytime. But she might not like the idea of you invading her privacy. Kagabi lang ay halos magwala si Sheila. Halos isumpa nito ang binata. There's no need to do that, Mr. San Martin. Nang siyang pagbaba ni Sheila sa hagdanan. You don't need to fetch me. There was a trace of disappointment on Sheila's face upon seeing Harvey. Hindi niya maunawaan kay Sheila at kung bakit hindi nito magawang magustuhan si Harvey kung napaka-special naman ito para sa lalaki. Kagaya na lang ngayon, may kislap ng paghanga sa mga mata nito habang nakatitig sa maganda at sexing dalaga. Standing at 5'7" with a voluptuous body and smooth porcelain skin, hindi niya masisisi sa tululaway na paraan ng paghagod ni Harvey ng tingin sa babae. You look pretty and drunk. Walang anumang nilampasan lang ni Sheila ang lalaki. I am in love with somebody else. And she wonders kung sino ang someone na sinasabi nito. Sheila, alis na ako.
Tanungan lang siya ni Sheila at nagtuloy ito sa paglalakad. Kahit ayaw niya kay Harvey, nakakaramdam pa rin siya ng awa sa lalaki. Ito ang hinahabol-habol ng mga kababaihan pero para itong asong ulol ngayon kay Sheila. Nagpatuloy na din siya sa pagakbang at minabuti niyang magtungo sa labas at hintayin si Von. Sa labas ng gate ay naghihintay na si Von. Nakasandal ito sa hood ng kotse nito. Lumalagpas ang mga titing nito sa loob ng kabahayan. Ni hindi man lang namalayang nakalapit na siya. Von? Nakadalawang beses pa siya sa pagtawag sa pangalan nito bago ito tuminag. Nagulat pa ito nang matuklasang nasa tabi na siya nito. May problema? Nasa loob na sila ng sakyan ng uriratin niya ito. Nakakapanibago ang sobrang pananahimik dito. Parang kay layo ng tinatakbo ng isipan. Nothing. Pagod lang ako. Saka nito binuhay ang makina ng kotse. Wala itong kibo simula kanina pa. Iniisip niya na lang na pagod ito. Kung saan-saan kasi ito nagpunta. Nagtatrabaho sa Department of Agriculture ang nobyo. Kunti na lang at aakyat na ito sa mataas na posisyon ng ahensya. Hanggang sa makarating ng tinutuluyan niyang apartment ay nanatili itong walang kibo. Ni hindi na nito hiniling na pumanhik sa loob at maghapunan. Something tells her may problema ito. The honeymoon would be in Maldives. Dad, if it's okay with my future wife. Sinadya ni Harvey na isali sa diskusyon si Sheila. She may be physically present but her mind is wandering elsewhere. Nandoon man ito ngunit tanging sa wine glass nakatitig ang pansin habang nilalaro-laro ng hintuturo nito ang rim noon. Mas gusto pa yata nitong titigan ng ala kaysa sa pagmumukha niya. Magkaharap sila pero niayaw siya nitong tapunan ng pansin. Bakit? Ito lang ba ang napipilitan sa arranged marriage na ito? They both are. Ang kaibahan lang nila ay mas malawak ang pangunawa niya. Marrying for love is too old-fashioned. Para sa kanya, natututunan ang pagmamahal at si Sheila ituturuan at sisikapin niyang matututunan siyang mahalin ito. Oras na mag-asawa na sila. Honey? Untag ni Giselle sa anak. Disinterested itong nag-angat ng muka at sinabing, forever, whatever. Kaya naman nakakaalam ng lahat. May himig ng sarcasm sa boss nito kapag ko'y pinukol siya ng matalim na titig. May dinaramdam ka ba, iha? Nag-aalalang tanong ng ina niyang si Irene kay Sheila. I'm fine, tita. Matapos ang dinner na halos kumibo dili si Sheila. I'll walk you to your room. Presenta niya na ikinalawak ng ngiti ng mga magulang. Giggly, her father retorted. We couldn't wait na magkakaapo kami sa inyo. Lihim na napaismid si Sheila. Like bearing his child is a curse. At mas ginaganahan siyang tudyoin ito. Kahit nakasimangot kasi maganda pa rin si Sheila. That would be so dead. Magkaagapay na sila ni Sheila papasok ng bahay. Save your energy, Harvey. Huwag umaktong masyado, gentleman. We know what kind of a man you are. What kind of a man am I? Mapanguyab itong ngumiti. Basta nakapalda ay pinapatulan mo. I wouldn't argue with that. He is an alpha male. He takes pride of his ability to take women. Iisa lang hinihiling ko. You should at least try to act out in front of our parents. Sabihin na ng iba na masama siya pero may pagmamalaki niya na sa kabila ng lahat ay may pagmamahal siya sa mga magulang. Madalas kang sabihin ni Baxter na siya ang tipo ng suwail na masunurin. Why won't you marry me? Why would you wanna marry me? Balik tanong nito. He just hopes that there is no man in between. Mapaglaro siya sa babae noon pero iba na ang usaping kasal. And he is dead serious to make this marriage work. I like you, but not close enough to loving me. Love? Matututunan yan, Sheila. Sabay natin pag-aaralang mahalin ng isa't isa. Sana nga, ganun kadali, Harvey. Nagpapalit-palit ang emosyon sa mga mata ng dalaga. I wanna marry for love, Harvey. Too bad, we couldn't give it to each other. Tinitigan niya ito ng mataman. Is there someone else? Ikaw. There are others for sure. Yes, before you. Pero ipinangako ko sa sarili ko na ikaw na ang huling babae sa buhay ko. Sheila and I might as well start practicing fidelity. Pagak na tawa ang naging kasagutan ni Sheila. Tell it to the Marines. Bagong tuloy ka palang ay makatikan na. Saka mabilis ang mga hakbang nito nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makapanhik ng hagdanan. Naiiling na nasundan na lamang niya ito ng tingin. Bagong tuloy ka palang ay makatikan na. Dapat mo siyang ma-flatter o ma-insulto. Naglakad siyang papalabas ng gate at pinaandar ang sakyan. The night is still young.
Kung wala lang sana siyang trabaho kinabukasan, maaari pa sana siyang tumambay sa bar. Napaliko na siya sa isang skinita nang may mahagip ang kanyang mga mata. It's Janine. Nakaupo sa gilid ng 7-Eleven habang kumakain katabi ng 3 batang madudungis. By the looks of it, mukhang masaya pang nakikipagkwentuhan ang mga ito. Bibihira niya itong nakikitang umingiti pero habang tinititigan ang genuine ng ngiting nakaplaster sa mukha nito, tila nahahawa na din siyang mag-smile. Well, she's not cold after all. May pakialam at malasakit din pala ito sa iba. Nailala niya nga noon kung saan ito ibinigay ang sarili nitong baon sa nadaan ng pulubi sa kanto. Nakita niya iyon nung hindi nito alam. Hanggang sa tuluyang makalayo ang sasakyan ay nakatutok siya sa rearview mirror at ito ang tinititigan. Odd. Naiiling na nagpatuloy siya sa paglalakbay. Ang grande ang naging paghahanda sa kasalang Harvey and Sheila. Isa ito sa sinasabing wedding of the year. Lahat ng detalye, malaki man o maliit ay binubusising husto. At dahil parehong solong anak, pareho ni na Sheila at Harvey, hands-on sa wedding preparation ang mga magulang. Ang bulaklak na gagamitin ay magmumula pa sa Belgium and Switzerland. Ang multi-layered wedding cake ay sa isang kilalang French patisserie ang gagawa na sina Giselle at Erin mismo ang namili ng flavor. Ang wedding ring naman ng dalawa ay pinasadya pa sa isang kilalang jeweler sa ibang bansa at ang wedding gown ni Sheila, si Monique Louvellier lang naman ang nagdisenyo. All the best for the soul princess of the Alcalas. Sa kabila ng ingrandeng preparasyon at karangyaan, tila lumilipad naman sa alapaap ang utak ni Sheila. Ngumingiti man ito at napipilitang makisabay sa agos sa mga pangyayari pero ngiting hindi naman umaabot sa mga mata. Yun ay nakikita niya sa mga larawan nito sa isang bridal magazine kung saan isa ito sa featured stories. Ang lungkot niya. Nahinto sa pagsubo si Von sa kinakain nito. Nasa isang restaurant sila. Sinadya pa talaga siya ng nobis ospital dahil may mahalagang sasabihin daw ito. Nasurpresa pa siya na bigla itong tumawag sa kanya kaya hindi siya magkanda-tuto sa pagpahid ng pulang lipstick at makeup. Kahit madalang lang naman talaga siya mag-apply ng kolorete sa muka. Fan siya ng Johnson's baby powder at mapusyaw na lip tint. Ano yan? Tanong ni Von. Sa dami na ikinukwento niya, ang larawan ni Sheila lang pala ang lubusang aagaw sa atensyon nito. Kanina pa siya kwento ng kung ano-ano pero halata naman lumilipad ang utak ng kasintahan. Naawa ko kay Sheila. Hindi niya man lang magawang salungatin ng mga magulang niya. Para na niyang kapatid si Sheila. Magkasama silang lumaki sa mansyon. Ito bilang amo at siya naman bilang anak ng katulong na malayong pinsan ni Giselle. Kung ano meron si Sheila ay binabahagian siya nito. Hindi man lang siya makapamili ng taong gusto niyang mapangasawa. Sabi niya may mahal daw siyang iba. Sino kaya yun? Kahit papaano nagiging magkaibigan na rin naman sina Von at Sheila. Baka sakaling may alam ito. Panandali ang nahinto ito sa pagsubo at tinitigan siya ng tuwid sa mga mata. Pagkatapos ay ginagap ang palad niya na nakapatong sa mesa. Kung ikaw nasa katayuan ni Sheila, would you do the same? Susunod ka rin ba sa mga magulang mo? Bakit ba tila napaka-importante na mga sasabihin niya sa nobyo? Ewan ko, basta ang alam ko, masaya ako na iba ang katayuan ko sa buhay. Malayo ako nakakapamili. Malaya akong nagmamahal. Mahigpit niyang ginagap ang palad nitong nakahawak sa kanya at tinitigan ito ng tuwid sa mga mata. Tayo kaya? Kailan kaya tayo? Nilaksan na niya ang loob. Bagya siya na disappointment nang imbis na sagutin ang tanong niya ay binitawan nito ang kanyang palad at tumungo. Pero nag-enjoy naman ako sa kung anong meron tayo ha. No pressure. Lai, gusto na talaga niya mag-asawa. Ang magkaroon ng sariling pamilya. Marriage is a fulfillment as a woman. She is not getting any younger at may mga bagay na lubusan lang niyang nagagawa kapag kasal na siya. Saka ito may kinalikod sa cellphone. Janine, bakit mabigla na lang siyang kinakabahan sa paraan ng pagbanggit nito sa pangalan niya at sa pagtitig nito sa kanya? May nababasa siyang kaslap na lungkod sa mga mata nito pero ayaw niyang bigyang pansin. Nakakaramdam kasi siyang bigla ng takot. Tunog ng telepono ang umagaw sa kanyang atensyon. Sandali. Tumayo siya at kinausap ang head niya at may tinanong ito tungkol sa menu na ginawa nila. Tumagal lang naman ng 2 minuto ang usapan at laking gulat niya nang nasa tapat na ng mesa nila si Sheila kasama ang 2 bodyguards dito. Sheila! Tili niya kasabay na mahigpit na yakap sa kaibigan. I was just around the vicinity at nakita ko si Von mula sa labas.
Bahagyan itong tinapunan ng pansin si Von na kay Sheila din nakatitig. May date pala kayo? Baka nakakaabala ako. Uy, ano ka ba? Upo ka nga dito. Napilitang maupo ni Sheila habang ang dalawang bodyguards dito ay nakaantabay sa isang sulok. Nakakaesuwa tuloy. May masinsinan kayong pinag-uusapan? Von? Alam mo naman kami ni Von kung ano-ano lang naman ang mga pinag-uusapan namin. Si Von ang tinanong pero siya ang sumagot habang ginagap ang palad ng nobyo. Hindi siya maaari magkamali. May nagdaang pait sa mga mata ni Sheila habang nakatitig sa magkahawak na mga kamay nila ni Von. Naiinggit marahil sa pagmamahala nila ng nobyo. I think, I must go. Hindi na niya nagawa pang pigilan si Sheila at kumaripas na ito ng alis habang tila naiiyak. Si Von naman ay may kinuha sa pitaka. Bills. I really need to go, Janine. Ikaw na magbayad. May nakalimutan pala akong gawin sa opisina. Hindi pa man siya nakakasagot ay tumayo na ito at buong pagmamadaling lumabas ng restaurant. Nasundan na lang niya ito ng tingin.